Hindi ililipat sa Quezon City si Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy at maging ang mga babaeng co-accused nito sa Quezon City Jail Female Dormitory sa Camp Karingal. Ito'y kahit na naglabas ng commitment order ang Quezon City Regional Trial Court Branch 106. Paliwanag ni Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, nakapagpiyansa na ang mga co-accused ni Kibuloy sa Davao Regional Trial Court Branch 15 bago pa malipat sa QC-RTC Branch 106 ang kasong child at sexual abuse ng mga ito. Naalala niyo po ma'am, nung lumabas po itong warrant of arrest po nung March, particularly yung kaso po sa Davao prior to its transfer po sa RTC, nag-bail po yung iba pong mga kaakusado except po si Pastor Kibuloy. So, itong mga dalawang kaso po sa Davao, particularly yung violation po ng 7610, yung child abuse and other sexual abuse po, yun po nakapag-bail po sila po doon. So, sinong lumabas po yung warrant of arrest po sa Pasig, which is a non-bailable offense po because qualified trafficking po yun. So, yun na po, nag-start na po na, nagtago na po sila. So, non-bailable po yun. Bukod dyan, naglabas na rin aniya ng order ang Pasig Regional Trial Court Branch 159 na mananatili sina Kibuloy sa PNP Custodial Center. Nakatakda pong mag-submit po ng report at sagutin po itong court order po na ito ng CADG being who has legal custody po nitong mga naaresto po natin para i-inform po ang court na mayroon din pong inilabas na order po ang RTC Pasig directing the PNP to retain the custody po nito pong mga nasabing individual dahil yung kaso po nila sa Pasig po ay non-bailable po. So we don't want to run the risk na ilipat po sila doon po sa QC po tapos mag-bail po sila at wala na pong control po doon yung PNP. Sinagot din ng PNP ang hirit ng kampo ni Kibuloy na ilipat ang mga ito sa AFP Detention Facility dahil sa issue ng seguridad. Kung ang security ang pag-uusapan ay napaka-secure ng Camp Crame. Although sabi ko nga, without taking into account po yung nangyari po kay Senator De Lima, na-address nga po yan, kaya nga nagkaroon po ng adjustment. Kung security at security, kaya pong i-secure ng PNP si Pastor Kibuloy at iba pa. Marami na po tayong hinaus dyan ng mga high profile individuals at personalities at wala naman pong nangyari. Hindi rin pinaligtas ng PNP ang hiling na house arrest ng kampo ni Kibuloy dahil naman sa issue ng kalusugan. So kung health concern ay napakalapit po ng PNP General Hospital. Anytime po ay po pwede pong silang i-address po doon at we could even put in place kung yung ambulance po na malapit po dahil kung sa tingin nila na talagang nakikita natin na kailangan pa. So yung mga ganitong issue, security and health concern, the PNP can address that. Sa issue ng mugshot ni Kibuloy, nilinaw ng PNP na pare-parehong naka-blur ang nilalabas nilang mugshot, kilala man ang nahuhuli o isang ordinaryong tao. Dumistansya naman ang pambansang pulisya sa ginawang paglalabas ni Interior and Local Government Secretary Benhar Abalos ng mugshot ni Kibuloy na hindi naka-blur sa kanyang FB account na mayroon pang caption na no one is above the law. Yun po yung pulisiya po ng PNP bilang pagsunod na rin po sa advisory and guidance po ng Commission on Human Rights na we should not be exposing po yung kanilang pagkakakilanlan bagamat sila ay hinuli because of alleged involvement sa isang particular crime. They still enjoy the presumption of innocence until proven otherwise po. Doon lamang po, siguro po tanungin na lang po natin si Secretary po kung saan po niya nakuha yung pictures po na yon. And SILG is not bound by the rules of the PNP, I understand. Leah Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.